nasa linya po natin si Sir Leo Briseño. Magandang gabi po, Sir Leo. Welcome po sa ating program sa Bombo Radio Dagupan. Tama po, tanghali or maghahapon na po dyan ang oras po yata sa inyo, Sir Leo. Yes, magandang gabi ka sa inyo, mga kabombo at syempre kabombo Marian. Ngayon po ang oras dito ay 1:15. Ayan, no? At talaga naman pilit ang araw, pero meron pa man ay medyo may kalamigan pa rin. Now, kung naman dito sa may update natin dito sa French Open 2025, o yung tinatawag na Roland Garros. Yan, ito ay isa sa mga pinakamalaking tennis event sa buong mundo. At mga kabombo, sa kauna-una ang pagkakataon, after almost 70 years, no, nang huling naglaro ang Filipino tennis player, ay muli na naman tayo magkakaroon ng panibagong tennis superstar dito sa Paris, dito sa event na ito ng Roland Garros or ang French Open 2025. Sa ngayon, ay wala pang schedule si Alex na ating player dahil sila po ay magkakaroon pa ng draw o ng pilian kung sino yung mga makakalaban nila. Pero ang event na ito ay nagsimula noong pang May 19, yun yung qualifying match. Pero yung ating si Alex ay hindi na kailangang dumando sa qualifying match kasi siya po ay pasok na doon sa laro mismo, no? At yun nga, ang hinihintay na lang ay yung schedule at yung bulletin na yan ay magsisimula sa Linggo, May 25. Ayan, no? At yun ay magtatagal hanggang sa may June 8. Ayan, no? Kung maalala nyo, mga kabombo, yung mga nakaraang taon, 70 years, 70 years from, almost 70 years from now, 1952 and 1953, si Tenesiano Ampon at si Dayton, kung doon natakamit sa kanyang pangalan, ano, sila yung unang-unang mga Pilipino na nakapaglaro dito sa Roland Garros. Ayan. At ngayon, mga kabombo, sa ating henerasyon ay muli na naman tayo magkakaroon ng panibagong tennis player. At tumahalan yung mga kabombo, noong nakarang taon lang, no, ang mga Pilipinong atleta ay gumawa ng history dito sa nakarang taong Paris Olympics noong 2024. At ngayon, mga kabombo, muli naman wawagayway ang watawat ng Pilipinas sa katauhan ng ating kababayan na si Alex Ayala sa paglalaro ng tennis. Ayan, no? Dito sa isa sa mga pinakamalaking sporting event ng tennis event sa buong mundo. Okay po. Ayan, eto po Sir Leo, no, yung venue kung saan po ito gaganapin sa may Roland Garros. Mari niyo po bang siguro isalarawan din po sa amin, sir, kung gaano ito kalawak? Isa ba ito sa mga pinakamalalaking venues po dyan sa Paris, France po, sir? Yes, oo. Isa na yun sa mga pinakamalaking tennis stadium, hindi lang dito sa Paris, kundi sa buong mundo. At yung stadium na yan ay few kilometers from here. At yung kanyang flooring o yung paglalaruan, hindi ito yung ordinaryong tennis court, hindi ito yung para siyang court, no? At ang kulay nito parang kulay, parang kulay palayo, hindi ko kamali, no? Pero yun ay unique feature dito sa tennis court, lalo hindi lang dito sa Paris, kundi sa buong mundo. Okay po. At kamusta po ngayon po, Sir Leo, ano, yung siguro observation po ninyo dyan, bagamat sa May 25 pa po, ano, mag-uumpisa po ito na French Open 2025. Kamusta po? Marami na po bang excited po, of course, dito po, ano, sa malaking sporting event na gaganapin po dyan sa Paris, France? Yes, actually, syempre, ang mga hotel dito ay punuan na rin. Ang mga ticket, syempre, maaaring sold out na. At may mga nakikita kong post sa mga Facebook page ng mga Pilipino natin dito na syempre sumusuporta sa ating kababayan na si Alex Ayala sa paglaro. And sana mga kababayan na dito sa Paris, suportahan po natin ang ating kababayan na si Alex Ayala kasi ito ay minsan lang nangyari, mga kabombo. Ulitin ko, 70 years ago, simula nung nagkaroon ng unang Pilipinong tennis player. So, wag po natin sayangin ng pagkakataon dito, mga kabombo. Lalo na dito sa mga Pilipino dito sa Paris. Okay po. May idea ba kayo, Sir Leo, kung magkano rin po, no, yung
bayad po sa ticket kung doon sa mga nais pong manood po? Okay, sa ngayon na wala akong info tungkol sa presyo ng ticket, at siguro maaari silang pumunta sa official ticketing office sa mga kababayan natin dito sa Paris. Pwede kayong pumunta sa FNAC or sa Darty or kung ano man mga online ticketing office. Official ng mga online selling. Ayan, kasi marami tayong, baka maraming mga scam na ma-install natin sa website. Okay po. Eto, interesado lang din po tayo malaman, Sir Leo, Diyan po sa Paris, France, ganun po ba, gaano po ka-interesado yung mga taga dyan po sa France, sa sport na ito po, yung sa tennis po? Okay, kung ang pag-uusapan natin na Bobo Marian, mga France, of course, majority sa kanila ay kumbaga mga athletic. Ayan, mahilig sila sa mga sports. In fact, ang dami mga stadium dito. Marami mga football field, marami mga tennis, table tennis, etc. So, talagang mga athletic sila. And of course, siyempre, sa mga ibang nationality na nandito rin, of course, sinusuportan nila yung kanilang mga kanya-kanyang kababayan na pumasok dito sa larong ito. And of course, sa ating mga Pilipino, syempre dapat din naman natin suportahan yung ating kababayan. Okay po. So, masabi niyo ba, Sir Leo, na talagang labis din yung ginawa pong preparasyon or naging paghahanda po ng government po ng France dito po sa gaganapin na isa sa pinakamalaking sporting events po? Yes, oo. Actually, palagi naman itong nagkakaroon ng mga renovation, mga improvements, lalong-lalo na sa vicinity ng stadium, and syempre yung repair and maintenance sa tennis court at sinisigurado ng French government, ng sports ministry na pasok ito sa tinatawag na international standard, lalong-lalo na yung venue. Yeah. Okay po. How about po, sir, security at ganoon na rin po yung management po ng transportation and traffic sa ngayon, sir, a few days before ng start po ng French Open 2025 po? Okay. Regarding naman sa transportation, very accessible naman ang Roland Garros at syempre, of course, hindi pwedeng ma-block yung mga kalsada para magkaroon ng access, lalo na yung mga manonood. And syempre, regarding sa security, maaaring katulad ng security measures na ipatupad last year sa Olympic, ay maaaring ganun pa rin yung security measure na ipapatupad dito sa Roland Garros. Okay po. So, bali, ngayon ba, sir, punuan na po yung mga accommodation po dyan po sa Paris, France, few days before po nitong pag-uumpisa po? Yes, oo. Punong-puno na yung mga hotel. In fact, February pa lang yata, kung yung nagkakamali, halos puno na yung mga hotel dito. At syempre, hindi lang itong sporting event ang inaabangan, hindi yung pagpasok ng summer. Kung makita nyo dito sa likod ko, maraming mga taong mga turista ang nagpapapicture, at dito sa yung mga tao na dito sa may kabilang side ko. No? Kasi kapag ganitong summer, ito yung peak ng mga pagdating ng mga turista. And of course, syempre, sumuday pa yung event ng Roland Garros. Ayan. So, kaya talagang puno-puno na yung mga hotel dito. Okay. So, kamusta din po pala, Sir Leo, yung weather condition ngayon dyan? Mainit po ba or saktuhan lang naman po para dito po makabuti rin po sa mga manonood at the same time sa mga maglalaro po, sir? Yes, sa ngayon, okay ang weather. Siguro kung yung nagkakamali, itong temperature dito ay naglaro sa 18 or 17 degrees Celsius. So, bagamat rin ang araw, kung mapapasin nyo, naka-jacket pa rin ako kasi medyo malamig pa rin. At syempre, sinakasabay pa rin yung ihit ng hangin, yung malamig na ihit ng hangin. Dahil ngayon ay katatapos lang nasa kalagitnaan na kami dito ng spring o yung tagsibol. Ayan, so kaya medyo malamig-lamig pa rin. Pero sa pagpasok ng
June, ayan, simula ng maramdaman yung init, no, na pwedeng tumalo ng hanggang 24 or 28 degrees Celsius. So, para sa mga atleta na manggagaling sa mga tropical countries, ay kayang-kaya nila yan. Pero sa mga atleta na manggagaling sa malalimig na bansa or sa Siberia, mga tipong ganyan, ay, well, ewan natin, baka mahirapan din silang mag-adjust, no? Pero sa ngayon, the weather is clear, napaganda ng panahon dito, typical sa paglalaro, typical para sa mga atleta. Okay po. So, ayun po, siguro, panghuli po, Sir Leo, may mga dagdag pa po ba kayo na siguro mensahe, especially sa mga kababayan natin na nandyan po sa Paris, France, na katulad ng binabanggit nyo kanina, na suportahan po yung ating pong kababayan po, na si Alex Ayala, na magkakaroon po, na may tuturi makasaysayang paglalaro po dyan po sa French Open 2025 po, sir. Okay, so sa mga kabubo natin na dito sa Paris, syempre, kagaya ng aking sinabi kanina, ng aking panawagan, suportahan po natin ang ating atleta na si Alex Ayala dahil ito po ay pambihirang pagkakataon, no? Tulungan natin ilagay yung ating bandila dito sa Paris sapagkat ito po ay minsan lang ito mangyayari. Uulitin ko, 70 years ago nung sinuna magkaroon ng unang Pilipino mga tennis player na makapaglaro dito sa isa sa mga pinakamalaking tennis event sa buong mundo. So, yan naman po ang ating latest ngayon. Ito po ang inyong international correspondent mula dito sa Paris, France, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the Philippines, Basta Radio Bombo.